Yung nasa bar na kami, hindi ko talaga nagustuhan. Bakit mayroong mga taong nawiwili sa ganito? Puro lasing, ang ingay, ang hina ng ilaw. Ano bang napapala nila sa ganito? Kung ako, mas pipiliin kong matulog na lang kaysa magpunta sa mga ganitong lugar. Hindi ko pinangarap na makita ang asawa ko na sumasayaw ng mga ganong kalaswa. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa yon. Isipin nyo, kasama niya pa ako noon. Ganun na siyang sumayaw. What more kung hindi pa niya ako kasama? Kaya nga ako nagsasayaw ng ganun eh. Kasi kampante ako, nakasama ko yung asawa ko. Naiiyak ako at naawa ako sa sarili ko. Kasi ngayon ko lang naranasan yung may hila sa akin para umuwi. Ganon kabastos si Merc. Alam nyo, di na ako magugulat one day kung magsasabi sa amin si Pam na sinasaktan siya ni Merc kasi sa pinapakita pa lang ni Merc, ganon na siya eh. Tama ba yun? Kinakabahan ako kung nabayaran na yung bill. Ayokong mag-abono. Ayokong maghugas ng plato. Social media artist din ako. Ayokong mapahiya. Nung nasa bar kami, naiintindihan ko naman si Merc doon kasi ever since naman, di naman talaga naging hilig yung pagpunta sa mga bar, sa mga may ingay na lugar. Hindi niya talaga karakter yung mga magpunta sa mga ganun lugar eh. Narinig ko nung isang gabi na parang nag-aaway sila. Ang anak ko kasi ay pinalaki naming walang bisyo. Hindi siya nagiinom. Merc naman, ano ba naman yan? Uuwi na agad! Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nagsisisi dahil nag-asawa ako. Ngayon lang ako nag-enjoy, ngayon lang ako nakalabas. Pero bakit kailangan ipahiya niya pa ako sa mga nakakasama ko? Nakilala niya akong ganon. Minahal niya akong ganon. Pero bakit kailangan niya akong baguhin? Bakit ngayon bawal na? Bawal na ba ako maging masaya kahit minsan? Kailangan ba pag may asawa ka na, kailangan nakatali ka na lang sa bahay? Bawal na ba maging masaya? Kailangan ba lagi siya yung masusunod? Pakiramdam ko, parang wala na akong boss sa relasyon na to. Lagi na lang siya yung nasusunod. Namimiss ko na yung buhay dalaga. Siyempre, para sa akin, pag may asawa ka na, pag may pamilya ka na, dapat tapos ka na sa mga bagay na ginagawa mo nung mga panahong dalaga ka pa. Siyempre, pag may asawa ka na, hindi mo na talaga magagawa yung mga nagagawa mo nung dalaga ka pa. At naniniwala din ako na nakadepende sa mga nakakasama nyo kung ano magiging takbo ng buhay mo. Kasi si Pam, nagbago na yan eh. Hindi na yan nagbabar, okay na siya. Pero yung nakasama niya si B, tsaka si B, unti-unti na naman siyang bumabalik sa kung ano siya dati. Para sa akin kasi, kaya naman namin maging masaya nang hindi nagbabar. Kaya namin magbanding nang walang bar. Kasi gusto ko nakafocus lang kami sa anak namin, kay Wolf, kay Sean, sa mga negosyo namin, sa Grace family. Kumbaga parang normal na buhay lang. Hindi ko alam kung mali ako. Pero parang namimisa naman ni Pam ang pagiging buhay dalaga niya.